At sa nakaraan nating kwento, napangalit ng ngipin si Henry, dahil ang mga supply ay lubhang kinakailangan ng mga taong ipinatapon. Nagpahinga muna sila sa isang lugar, habang nagpapainit ang mga mersenaryo sa apoy dahil sa lamig ng lugar. Habang inihahanda ni Henry ang kabayo niya na si Jade, mula sa malayo, narinig niya ang isang sigaw. Nakita nila si Billy, sinisisi si Monk sa pagkamatay ng kanyang mga grupo dahil sa atake ng mga bandido. Tinanong niya si Henry kung hindi ba nila sila aawatin, umiling ang ulo ni Henry, pinigilan siya na gawin ito at aniya niya na hayaan si Billy at marami talaga ang dapat tumbukin sa mukha si Monk. Labis na ang pasa ni Monk at umiiyak na ito habang nanginginig. Tinanong ni Hagler si Henry kung ano na ang gagawin nila kay Monk. Sumakay na si Henry sa kabayo at sinabing ikandado si Monk sa loob ng karwahe. Pagkatapos, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay para makarating na sila sa unang gate ng Shuren Gorge. Maya-maya, nakarating sila sa isang checkpoint malapit sa Salguera. Makikita ang isang malaking bakod na binabantayan ng mga nagbabantay. Bago pa man sila makalapit, sinalubong sila ng isang sentinel. Nagbigay ito ng paggalang sa kanila at pinasalamatan sila sa kanilang pagsusumikap, at tinanong kung nasaan ang mga ngalakal na si Monk. Sagot ni Henry, nasa likod si Monk ng karwahe, at tinanong niya kung nasaan ang hepe ng lugar. Napabuntong hininga ang tagabantay, lumalabas na lasing pa pala ito at kagigising lang mula sa hangover. Sa gulat ni Henry, hindi siya makapaniwala na ginagawa ito ng hepe sa oras ng trabaho. Binuksan ng sentinel ang gate at nagtanong kung may mga bandido ba silang nasalubong. Nakasimangot si Henry at sinabing tinapos na nila ang mga bandido na nakasalubong nila, sabay inihagis ang kamay ng pinuno ng mga bandido bilang patunay. Sa gulat nang makita ang braso, napaatras ang sentinel at natulala. Ang presensya ni Henry ay malinaw, hindi siya pabor sa mahabang usapan, at kailangan na nilang tawagin ang hepe agad-agad. Samantala, ipinaalam ng sentinel sa kanilang hepe ang pagdating ng grupo ni Henry. Napagtanto ng hepe na kung ang mga taga-industriya ng pintura ay dumating na, siguradong kasama nila ang mga ngalakal na si Monk. Isang matabang lalaki na walang buhok at may mahabang balbas ang lumapit kay Henry, nang makita ang mukha nito tila pamilyar ito sa kanya. Matapos ang ilang sandali, nagulat si Henry, naalala na siya si Bond, ang tagabantay ng tarangkahan noon. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya alam kung paano ito napadpad dito sa lugar. Si Bond ay kilala noon bilang Gatekeeper Shield, at tinawag siyang ganoon ng mga sundalo dahil sa galing niya sa pagbabantay ng kastilyo. Sa kanyang mahusay na swordmanship, solidong paghawak sa trabaho, at malinis na pampublikong buhay, si Henry mismo ang nagbigay sa kanya ng medalya noon. Napahawak si Henry sa kanyang ulo sa pagkadismaya sa sarili, naalala rin ni Henry na siya ang dahilan kung bakit na-demote si Bond, kaya nagsimulang uminom ito sa kalungkutan. Pero hindi alam ni Bond na ang kaharap niya ngayon ay ang mismong Duke Henry Morris. Hinawakan niya ang kamay ni Bond, kaya tinanong niya si Henry kung ano ang ginagawa niya. Sa halip na sumagot ng direkta, nag-activate si Henry ng isang simpleng spell na agad nagtanggal ng alak sa katawan ni Bond. Laking gulat ng hepe nang bigla siyang matauhan at ma-realize na hindi na siya lasing. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Henry ang sarili bilang pinuno ng Million Guild, at ipinaliwanag na siya ang napiling mag-escort ng karwahe na may karga mula sa industriya ng pintura. Nang marinig ang pangalang Henry Morris, nagulat si Bond dahil parang pamilyar ito sa kanya. Napahawak siya sa balbas, napabuntong hininga, at sinabi na taglay niya ang pangalan na inaasam niya na nagpapasigla ng araw-araw nilang buhay. Agad siyang nakipagkamay at ipinakilala ang sarili bilang lokal na hepe sa lugar. Napatingin siya sa paligid at hinanap si Monk, na mukhang mas kilala niya. Nagtaka siya kung bakit si Henry ang kanyang sinasalubong, imbes na si Monk. Kinatok ni Henry ang karwahe, at ipinaliwanag niya na nadaanan nila ang mga bandido, na sa katunayan ay mga Viper Knights, na nagpapanggap lang bilang bandido. Nagulat si Bond,
at tinanong kung ang ibig sabihin ba ni Henry ay nagnanakaw ang mga kabalyero na pinamumunuan ni Salmora. Tinanong naman ni Henry kung hindi ba palaging nabibiktima ng pagnanakaw ang mga karwahe ng industriya ng pintura. Napaisip si Bond at inamin na isa sa bawat tatlong grupo ng tagahatid ay madalas ma-hold up. Napagtanto ni Henry na pinagplanuhan na ito ni Monk at ng mga Viper Knights, at ibig sabihin lang na ngayong araw ay isa sa mga panahong yun para nakawin ang mga supply. Tiningnan ni Henry si Bond na nababahala, at sinabi niya na patunay ito na kakaunti ang laman ng supply ng karwahe. Napahawak si Henry sa baba ng bibig, sinabi sa kanyang isipan na balak sana niya itong i-report, pero ngayong nalaman niyang si Bond ang hepe ng checkpoint, kailangan niyang baguhin ang plano. Nakangiting sinabi ni Henry kay Bond na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng lalaking ito. Ipinahiwatig ni Henry na isa lang siyang karaniwang mersenaryo, kaya kung diretsyong ire-report niya ito sa palasyo, malamang ay walang maniniwala sa kanya. Pero naniniwala siya na kapag si Bond ang nag-report nito ay iba ang usapan dahil si Bond ang lokal na hepe. Tumango si Bond, ngunit ibinaba ang ulo at sinabing wala rin siyang magagawa. Ipinaliwanag niya ito, kung lalo na ang Viper Knights ang sangkot, ayon sa kanya walang silbi ang magsumbong, dahil hindi siya makakuha ng mga detalye tungkol doon kung ganon. Dugtong naman ni Henry, ang pinuno ng Viper Knights ay si Salmora, na may koneksyon kay Marquis Obert, kaya kung may pasimuno ng lahat ng ito, malamang siya yun. Nagulat si Bond, namulat ang mga mata, at tinanong kung paano ito nalaman ni Henry. Nagsimula siyang kamutin ang ulo, at tila tinanggap niyang alam ni Henry ang mas malalim na sitwasyon. Alam din nilang kung makarating sa tatlong maharlikang sambahayan, ang ulat nila, wala silang magagawa at wala din silang laban doon. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Henry, at tiniyak ni Bond na mas mabuting huwag nang makialam sa mga kagagawa ni Marquis Obert at kalimutan na lang ang nangyari, lalo na't bata pa si Henry. Sinabi ni Henry kung hindi niya kayang gawin ito, at tinanong na paano kung gamitin nila si Count Eisen, at siya na lang ang kumilos tungkol dito. Nagulat si Bond sa tanong, at nanlaki ang mga mata niya sa plano ni Henry. Matapos mapatay si Henry at ang iba pang nag-ambag sa kaharian dahil sa pagtataksil, nag-aagawan ang mga maharlikang pamilya sa pwesto ng Duke at Marquis sa pamamagitan ng mga dakilang bahay ng mga sentral na maharlika. Sa kanila, tatlong bahay ang naglaban para sa dalawang bakanteng pwesto ng Marquis, hindi nakuha ni Eisen ang titulo na iyon, at sa halip ay nakakuha ang titulo ng Count. Ngunit ayon kay Henry, kung tama na gamitin nila itong pain laban kay Marquis Obert, si Count Eisen na mismo ang makakalutas sa problemang ito sa halip na sila. Tinanong niya si Bond kung ano ang opinyon niya nito. Napahawak sa ulo at hindi sigurado si Bond sa mungkahi ni Henry, sagot niya, ang kalaban nila ay si Marquis Obert mismo, at napatanong kung ano ang magagawa ni Count Eisen kung natalo na nga siya noon sa laban. Ngunit tinapak lang siya ni Henry sa balikat at sinabing, hindi na yun importante at ang mahalaga ay makahanap sila ng ligtas at mapagkakatiwalaang paraan para may parating ang ulat sa palasyo. Nakangiting dagdag ni Henry, kahit anong mangyari, gagawin pa rin nila ang tama, at dapat gawin din nila ang kaya nilang gawin, namangha si Bond kay Henry, sinabi niyang hindi niya kailanman naisip ang ganoong plano at hinangaan si Henry sa tapang at talino nito. Ayon kay Henry, hindi karapat-dapat ang isang tulad ni Bond sa mga maruruming plano. Binuksan ni Henry ang karwahe, habang ginagawa ito nagtatakang tinanong ni Bond kung kilala ba siya ni Henry, at kunwaring sinabi ni Henry na narinig niya na sikat siya bilang isang marangal na tagapagbantay, at hinahangaan ng mga kabalyero. Pagkatapos pinagpapag ang alikabok sa kamay, sinabi ni Henry na dadalhin niya ang mga mangangalakal, at humingi siya ng permiso kay Bond na makapasok sa Salguera. Sumang-ayon naman si Bond dito. Pagpasok sa lugar ng mga itinapon, nagpatuloy ang grupo at dahan-daang lumapit sa kinaroroonan ng mga exile. Tumigil sila sa harap ng may mapansin na isang bagay, nakita nila ang isang malaking haligi na may ukit ng hieroglyphics, bumaba sila sa kabayo at lumapit, kasama ang tagabantay inutusan nito ni Henry na pukpukin ito bilang hudyat ng kanilang pagdating, itinaas nito ang hawak na kagamitang pamukpok para maalerto ang mga ipinatapon,
Habang isinasagawa ito ng Sentinel, biglang namutla si Henry. Iniisip kung ano na ang naging kalagayan ng kanyang mga tauhan sa loob ng maraming taon. Nang tumunog ang haligi, gumalaw ang isang kahoy na tabla na mula sa lupa, senyales na may lalabas. Kinabahan si Henry sa kung sino ang sasalubong sa kanya. Binuksan ng Sentinel ang tabla para pakawalan ang mga bilanggo. Isa-isang umakyat ang mga exile sa hagdan, walang kaalam-alam sa naghihintay sa kanila sa itaas. Habang lumalabas ang iba pa, pumila sila sa harap ni Henry, kitang-kita ang paghihirap nila, gula-gulanit ang mga damit, at lumubog ang mga pisngi sa gutom. Hindi makapaniwala si Henry na 15 tao na lang ang natitira sa 50 tauhan niya ang nakaligtas. Samantala, napansin ni Hagler ang kakaibang ayos at kilos nila, nakatayo silang parang mga sundalo, medyo disiplinado. Lalong nagalit si Henry, na pagtanto niyang ginamit ni Monk ang kapangyarihan para takutin at abusuhin ang mga exile. Bumaling siya sa nagbabantay at mariing inutusan nito na bumalik sa checkpoint, sabay sabing si Bond na mismo ang kakausapin niya sa susunod. Tumango ito kay Henry bilang tugon at sumang-ayon, lumingon si Henry sa mga tauhan ni Monk, habang inaalis na ang mga kargamento mula sa loob ng karwahe. Napagtanto ni Henry na hindi na nila kakailanganin ang mga empleyado ni Monk. Kaya inutusan niya si Hagler na hubaran ang mga tauhan, at tali ang kanilang mga kamay, takpan ang mga mata, at ihagis sila sa nyebe. Agad sumunod si Hagler, at itinapon sa malamig na nyebe ang mga kasabwat na tauhan kabilang na si Monk. Samantala, lumapit at hinarap ni Henry ang mga exile, pinatigil ang lahat at ipinakilala ang sarili bilang si Henry Morris. Nabigla ang mga exile, hindi sila makapaniwala na ang Grand Duke Henry mismo ang kaharap nila. Bago pa sila makapagtanong, nilinaw agad ni Henry na ang lalaking iniisip nila ay ang kanyang guro. Maging si Hagler ay nagulat sa narinig at nilingon si Henry nang may pagtataka. Ipinaliwanag ni Henry na pumunta siya dito sa Salguera para sundin ang utos ng kanyang guro at bisitahin ang kanyang mga tauhang ipinatapon. Humingi siya ng taos-pusong paumanhin dahil dapat ay noon pa siya dumating, ngunit wala pa siyang sapat na kapangyarihan noon kaya wala siyang magawa. Sa pagkakaalam nilang magbabago na ang kanilang mundo, naiyak ang mga exile, lumapit ang isang matandang lalaking may sakloy, at tinanong kung totoo nga bang disipulo siya ng dakilang duke. Hinawakan ni Henry ang mga kamay ng matanda at humingi ulit ng tawad dahil huli na siyang dumating. Ngunit ang matanda ay nagsabing sila ay higit sa pasasalamat na siya ay dumating para sa kanila. Pagkatapos ng usapan, idinikit ni Henry ang mga kamay sa lupa, at gumawa ng invisible barrier sa paligid ng magic circle. Napansin ng mga exile na tumigil na ang pag-ulan ng nyebe, at humanga sila sa kakayahan ng disipulo ng duke. Nang mabuo ang malaking simbolo, umupo si Henry at humiling ng basbas para sa lupa mula sa dakilang arkitekto. Agad niyang nilikha ang isang napakalaking mansyon, isa ito sa mga pinakamataas na uri ng survival spell na ginawa ni Henry. Isa itong salamangka sa arkitektura na lumilikha ng angkop na mansyon gamit ang nakapalibot na kapaligiran. Kumpleto ito sa lahat ng kagamitan at kayang tumagal sa matinding klima. Matapos niya likhain ang isang malaking mansyon, naisip niyang sapat na ito para sa kanila. Pagkatapos, tiningnan niya ang matandang patuloy na namamangha sa gawa ni Henry, tinanong niya ito kung may lawa o ilog na malapit sa lugar. Sagot ng matanda, sa hilaga raw naroon ang alamat ng Frozen Lake, tirahan ng espiritu ng yelo at tinanong siya ng matanda kung bakit niya ito natanong. Sumagot si Henry na mainam ito para solusyonan ang problema nila sa tubig, at kakailanganin nila ang tubig para inumin. Matapos ang ilang sandali, narating na ni Henry ang lawa na tinutukoy ng matanda. Nang makita niya ang isda na nagyelo sa lawa, inisip niya na malinis ang tubig dahil nakatira ang mga isda dito. Ginamit niya ang kapangyarihang mahika at tinuon ito sa kanyang paa, itinapak ang paa sa yelo, pero hindi ito nabasag. Napagtanto niya na kahit manipis ang yelo, imposible itong masira ng basta-basta dahil pinatitibay ng mahika ng espiritu ang yelo. Dito napag-isipan ni Henry na gamitin ang Firestone at inaktiba niya ito mismo sa kanyang palad. Nang itaas niya ang kamay,
Lumaki ito at naglabas ng malalakas na enerhiya sa iba't ibang direksyon. Ginamit ni Henry ang spell na flight para umangat sa itaas ng lawa. Nang sapat na ang taas, naisip din ni Henry na lapatan niya ng mahika na haste spell ang nilikhang Firestone upang dagdagan ang bilis nito. Pagkatapos, buong lakas niyang inihagis ang naglalagablab na bato sa lawa. Nagmistula itong kawangis ng isang kometa at bumulusok ng mabilis. Sa isang iglap, bumaon ang batong apoy sa yelo at binasag ito. Nang matapos, napansin ni Henry na hindi ganoong kalaki ang nagawa niyang butas sa nagyayelong lawa. Kahit papaano ay nasira naman niya ang yelo. Lumapit si Henry sa butas na nabuo sa yelo, at dahan-daang inilubog ang kanyang kamay sa malamig na tubig. Ngunit nabigla na lamang siya at kaagad na inalis ang kamay mula sa lawa, nang inig ang kanyang kamay, at hindi niya maintindihan kung bakit. Naalala niyang ipinasok niya sa kanyang kaliwang braso ang itlog ng Elragon. Pagkapinid ng manggas, nakita ni Henry ang kakaibang reaksyon ng itlog, namaga ang kanyang ugat at nagliwanag ang itlog. Napansin ni Henry na nagre-react ang spirit egg ng Elragon sa tubig, at napagtanto niya na baka may koneksyon ito sa espiritu ng lawa. Sa kabilang banda, ang lider ng mga bandido na nakatakas ay duguang patungo sa kanilang kuta. Kahit hinang-hina dahil sa unti-unting pagkaubos ng dugo, kailangan niyang balaan ang pinuno nila na si Salmora tungkol kay Henry. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang kampo ng Imperial Army, at inisip na malapit na siyang makarating at gusto niyang gantihan si Henry sa kahihiyang dinanas niya. Bumalik tayo kay Henry, habang pinagmamasdan ang ilalim ng lawa na may mga iba't ibang isda na lumalangoy. Napagpasyahan ni Henry na sumisid mula sa lawa. Ginamit niya ang mga spell na waterproof at breathing para makalubog ng ligtas. Habang lumalalim siya, napansin niyang mas malalim pa pala ang lawa kaysa sa inaasahan niya. Kailangan niyang gamitin ang spell ng liwanag para makita ang ilalim ng lawa. Subalit ang lokasyon ng Elragon egg sa kanyang kamay ay biglang namaga at mas lalong nagliwanag. Napagtanto ni Henry na sinisip-sip ng spirit egg ang tubig. Dito naisip niya na kung magpapatuloy ito, pati ang naipon niyang mana sa katawan ay mauubos din, at kailangan niyang alisin ang itlog sa kanyang bisig. Pagkahugot ni Henry sa itlog mula sa kanyang braso, bigla itong sumabog. Paglabas nito, lumaki agad ang itlog at lalo pang lumiliwanag. Patuloy pa rin na lumalaki ang espiritong itlog at sinisip-sip pa rin ang tubig. Sa susunod na sandali, nabiyak ang itlog, at isang nilalang na nagngangalang Elragon ang lumabas mula rito. Inunat muna ng Elragon ang kanyang katawan na parang aso, at nagsimulang umamoy-amoy sa paligid. Nainis si Henry, dahil parang ang dragon ay kumikilos na parang aso. Pero masigasig na naghukay ang Elragon sa lupa, tila may hinahanap. Natuwa si Henry sa kakaibang kilos nito, at nagtanong kung ano nga ba ang hinahanap niya. Sa wakas, natagpuan ng dragon ang isang orb, kinuha niya ito gamit ang kanyang bibig. Nang makita ito ni Henry, naisip niya na isa itong essence of Mother Nature, isang likas na yaman mula sa isang mundong hindi pa nadudungisan. Subalit, napagtanto ni Henry na tinatawag itong the essence of ice, at ito ang dahilan kung bakit laging nagyayelo ang lawa. Habang nagmumuni-muni siya, biglang umungol ang dragon at sinira ang orb sa kanyang bibig at naabsorb ito. Dahil dito, nagtataka si Henry sa kakaibang kilos ng nilalang. Nagliwanag ang baby Elragon na naging sobrang matindi, halos hindi na matingnan. Habang nasisilaw si Henry sa liwanag, inakala niyang kinain ng Elragon ang essence of ice, dahilan para mag-evolve ito at biglang lumaki, pilit na pinagmamasdan ni Henry ang nangyayari. Nang hamu pa ang liwanag, tumambad sa kanya na walang pinagbagong laki ng dragon ngunit tinubuan ito ng dalawang maliliit na sungay, lumilingon, umuunat, at tila nasisiyahan sa kanyang mga bagong sungay. Nagulat pero natuwa si Henry, binuhat niya ang dragon at pinangalanan nitong Elragon. Inilapat niya ang palad sa alagang dragon upang alamin ang kakayahan at mga attributes nito. Habang ginagawa ito, napangiti si Henry. Dito niya nadiskubre ang kakaibang lakas ni Elragon, dahil sa impluwensya ng Venom's Heart na kanyang naabsorb,
ang lakas ng lason nito ay mas matindi pa kaysa sa espiritu ng lason. Bukod pa rito, nararamdaman ni Henry ang apat na elemento sa katawan ni Eragon, na may water, ice, poison, at isang makapangyarihang kakayahan ng healing power. Pagkatapos lumapit ang dragon sa paa ni Henry, sinabi niya na gagawin nila ang kanilang makakaya at naisipan nilang umahan na. Nang makaahon at pagtanggal ng proteksyon mula sa tubig, laking gulat niya na walang yelo sa ibabaw ng lawa at nagtaka si Henry kung bakit parang mainit ang tubig. Pagtingin niya sa buong lawa, isa pala itong hot spring. Nagsimulang magsilutang ang mga patay na isdang sanay sa lamig, na luto sa init ng tubig. Napakamot si Henry sa ulo, kailangan niyang humanap ng ibang mapagkukunan ng tubig para sa mga tauhan niya. Samantala, masayang inaayos ng mga exile ang kanilang bagong bahay. Hindi man lang ito basa o malamig, napakakomportable parang sinag ng araw ang bumalot sa loob. Tumulong din si Hagler sa pag-aayos, pinunasan ang pawisan na mukha matapos ibaba ang binuhat na kahoy na kahon. Napaupo siya sa kahon para magpahinga sandali, at pinagmasdan ang mga exile, nakita niya kung gaano kasaya ang mga ito. Huminga ng magaan, at naisip niya na kung wala si Sir Henry, baka isa rin siya sa mga nabubuhay sa dilim katulad nila. Dahil sa matinding pasasalamat, nanumpa si Hagler ng katapatan kay Henry. Sa kanyang likuran lumapit si Henry, at biglang hinawakan siya sa balikat. Naging dahilan nito para magulat si Hagler, at nakangiting sinabi ni Henry na tatandaan niya ang mga salitang iyon. Namutla si Hagler at bahagyang nahiya, at pabirong nagtanong kung kailan pa bumalik si Sir Henry, hindi man lang niya narinig ang pagbukas ng pinto. Tumawa si Henry at sinabing, bakit kailangan pa niyang gamitin ang pinto kung isa naman siyang salamangkero. Sa sandaling yun, nagpakilala si Eragon at tumapak siya sa balikat ni Henry, na parang nagpaparamdam at tinawag siya ni Henry na Little One. Nagulat si Hagler sa nilalang na nasa balikat ni Henry, napatili pa at napaatras. Agad niyang tinanong kung anong nilalang ang nasa balikat niya. Habang hinahaplos si Eragon, sinabihan siya ni Henry na huwag siyang masorpresa. Ipinakilala niya si Eragon bilang isang top-class water spirit dragon, bagamat bata pa at bagong pisa ito kaya mahina pa. Sa kabilang banda, nakarating na ang nakatakas na kalaban sa pinuno nila na si Salmora, nakaupo sa kanyang trono at abala sa pagbabasa ng hawak na aklat. Galit na isinara ni Salmora ang aklat at sinabing nabigo ang plano ni Harem. Yumuko si Harem at sinabing tatanggapin niya ang buong pananagutan, para sa kabiguan ng misyon. Pero iginiit ni Salmora na ipaliwanag niya ng maayos ang nangyari, matapos ang kwento, nag-isip si Salmora. Hindi raw niya maunawaan kung paanong walang aura na kalaban ay nilabanan siya ng walang kahirap-hirap, habang pinagmamasdan ang sugatan na tauhan. Napagtanto niyang maliit lang na impormasyon ang binigay ni Harem tungkol sa kalaban, at pati na rin ang mga bagay ay naging mali para kay Monk. Dito napagpasyahan niyang kailangan nilang patayin ang sinumang balakid sa kanilang plano.